Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So palambing naman po ng like, share, and subscribe po sa my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Komentaryan lang po natin itong press ko ni BBM mga kababayan. Kasi jumping ba? Kasi alam naman po natin na bago ang press ko nito, umugong po yung balita na nasa ospital siya, na di umano ay patay na siya. Di umano. Mahinang-mahina na daw. Kaya nga para bang budol po ito mga kababayan, para bang patibong, para makasuhan lahat yung mga vlogger na hindi pabor sa kanila mga kababayan. Yung po ang lumalabas dito na balita. Kasi alam naman po natin, parang pinag-aanda nila yung NBI na gumanap ng kaso. Pag maglabas sila ng isang balita, at ang NBI na ang bahalang magkaso sa kanila. Kasi nga, fake news daw. Yun ang gusto nilang palalabasin dito. Pakinggan lang po natin si kagalang-galang na Presidenteng Marcos. Gusto nyo mag-jumping jack? Yan mga kababayan. Bakit siya nag-jumping jack? Ilang jumping jack lang yung tatlo. Yan mo, hinihingal nga siya eh. Mr. President, hindi po yan ang kailangan namin. Ang kailangan namin yung medical record. Hindi po namin kayang yung talon-talon mo dyan. Hindi po yan ang gusto namin marinig sa'yo. Basahin mo kung ano talaga ang totoo mong kalagayan, Mr. President. Kaya kayo nahanap ng tao. Hindi kayo nahanap ng tao. Tinatanong ka kung ano na nangyari sa'yo. Stage 4 cancer daw, di umano. Patay na daw, di umano. Mahinang-mahina na daw, di umano. Kasi may cancer nga. Ayon mismo sa kapatid mo yan, Mr. President. Di umano. Kaya nga po, patalon-talon ka dyan. Dapat, ang ginawa mo, medical record ang pinakita mo, Mr. President. Ituloy lang natin siya sa kanyang jumping jack. Ang bira. Can you tell everyone na magandang natin sa lukuhan? Ayan o, this is, hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the Yan mga kababayan, isipin mo, itong araw na ito, ang hapon na ito is April 13. Bakit ang binabanggit niya, April 14 daw? Pag-uusapan nila. Ano ba talaga ang totoo? Kasi nga po, kung talagang legit po yan, dapat, kung hindi naman ako nagdududa na ito, baka siguro nagkamali lang si Mr. President dito sa PEDSA. Kasi nga, ang araw na ito, na nangyari itong presko na ito, is April 13. Pero ang binabanggit niya, April 14 daw, di umano. Kaya tuloy, nakakapagsabi, isa pang fake news itong Mr. President natin eh. Kasi nga po, siya talaga ang number one fake news sa kanya yung tagapagsalita niya, mga kababayan. Ituloy lang natin si Mr. President. stats. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin. Isipin mo mga kababayan, humingi pa siya ng challenge at pumunta daw sa gym, mga kababayan. Kinalingan lang nga siya sa tatlong jumping jack niya eh. Tapos maghahamon pa siya ng sama sa gym? Ay, hamunin mo lahat yung Sige, paano makakalapit sa'yo, Mr. President? Pumunta ka doon sa isang gym, ipaalam mo. Kaya kahit sinong gustong pumunta na. So po mga kababayan, hindi po ganyan. Kasi nga alam naman po niya na mahirapan siyang lapitan. Hindi po siya basta-basta malalapitan, mga kababayan. Alam naman natin yan eh. Takot sa tao yan eh. Di ba po, mga kababayan? Takot sa tao yan. Hindi nakikita sa tao yan. Kasi nga, ang tingin sa tao niyan, problema at hampas lupa. Tuloy lang natin siya sa mga kababayan. Kung sino mas malakas magbuhat ng
ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, Mga kababayan, kahit- hindi pa tapos yung paghihingal niya. Hingal na hingal siya sa tatlong jumping jack niya, mga kababayan. Yan ang nakakano nito. Halatang halata po talaga na may dinadamdam po ito. Ang gusto ko namin makita, Mr. President, yung medical record mo. Ano ba talaga ang totoo mong kalagayan, mga kababayan. Kasi nga, ayon mismo sa kapatid mo na si Amy Marcos, di umano, na may sakit ka na, malala na, Mr. President. Tuloy lang natin siya. yun, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, Kaya nga po mga kababayan, yung ginawa nila nung nakaraang linggo, pantakip po yun sa flood control. Patibong po yun kasi nga alam naman po natin, parang inutusan nila ng NBI na habulin lahat yung fake news. Kaya nga nagpalabas agad sila ng issue na di umano sinugod si BBM sa ospital at naglabasan ng mga umuugong na balita na may stage 4 cancer, patay na, mahina na, at si BP Sara na daw di umano ang papalit. Ngayon, tapos itong NBI ngayon, nagpa-press con din na hahabulin nila lahat yung fake news. Di ibig sabihin, isang patibong ito para pantakip doon sa flood control mga kababayan. Kasi alam naman po natin na si Atty. Baligod na naglabas na ng mga video talaga na kung paano ikarga ang mga mali-malitang pera, mga kababayan. Yun po ang gusto nilang pagtakpan. Kaya nga po, yung mga vlogger na sumasakay agad, makakasuhan, kasi nga, ang sinasabi nila, stage 4 cancer na, di umano, at may sakit na, malala na, lumpo na daw doon sa ospital, hindi isang linggo nang hindi lumalabas, yung pala isang patibong lang para sa mga vlogger na mga DDS para makasuhan. Mga kababayan. Yun po ang gusto nilang palabasin dito. Tutuloy lang natin si BBM mga kababayan. Kailan po ang renta? ngalingan. Kahit huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good. Mr. President, hindi kaya ikaw ang liar? Kasi bakit ka nagpasugod sa ospital? Na alam mo naman palang hindi ka may sakit. Wala ka pala sakit. Malakas ka pala. Bakit nandoon ka sa ospital? Hindi kaya ikaw ang nagsisinungaling, Mr. President? Bakit ka nandoon sa ospital ng isang linggo? Di ano? Ayon sa kanila. Pero bakit sasabihin mo ngayon, wala kang sakit? Sino kaya nagsisinungaling sa inyong dalawang magkapatid? Si Amy Marcos ba? O ikaw, Mr. President? Tuloy lang natin. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything, and I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. Mga ganun. So, that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months. And even then, it was just to have a CAT scan. Because the CAT scan, to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed. And it was. And I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, so people... I'm sorry? Maintenance medicine. Maintenance medicine for... no, I have... Okay, 2. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Yan mga kababayan.
Yan ang pinapalabas nila ngayon na malakas siya, mga kababayan. Pero ito, totoo kaya ito, mga kababayan? At pinapalabas pa nila rito na ito, nagja-jogging. Only 2 medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. All right. Anyway, down to serious business. All right. Thank you. Oh, can you take my picture? I will run back. Dito mo mahalata, mga kababayan, na bayarang media talaga ang nandun sa palasyo. Saan ka makakita? Pati pagtakbo, di umano, talagang napatibong talaga yung mga vlogger, mga kababayan. Kasi ang target nila dyan, yung mga vlogger ng DDS, mga kababayan. Ay ang problema, hindi naman kumagat yung ibang vlogger ng DDS. Ang masama, ngayon, balik na ulit sa flood control issue, mga kababayan. Tuloy lang natin to. Mga kapamilya, April! Sorry po. Tama-tama, papunta ako sa gym mamaya. Okay, right. So how's your regular exercise routine like? What do you do? Tamo, akala ko ba tatakbo? Hindi naman tumatakbo, naglalakad lang. Mr. President, akala ko ba tumatakbo ka? Naglalakad ka lang, Mr. President. Para bang pinagluloko mo naman kami mga tao? Hindi kami loko-loko. Ang anuin mo, Mr. President, ang problema ng gasolina na nagtataasan pa ang mga presyo ng pagkain, ng gasolina, ng LPG, lahat na yata tumataas, panty na lang po ang bumababa ngayon, Mr. President. Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Hindi ko sagot yan sa problema yung pagtakbo mo, pag-jumping jack mo, Mr. President. Huwag mo kaming gawing tanga. Hindi kami mga tanga, mga Pilipino, Mr. President. Isipin mo na lang po yung problema. Hindi po yan ang solusyon yung ginagawa mo ngayon, Mr. President. Para po sa bayan ang isipin mo. Hindi po para lang sa pagtakbo-takbo mo dyan, pag-jogging-jogging mo dyan, pag ano. Hindi po yan ang solusyon ng problema ng bayan, Mr. President. Huwag mo kaming gawing ugok na kulangan ng problema ng pagtakbo. Hindi kami ng gago. Nagtatakbo-takbo ka dyan, ang dami ng problema ng bayan. Puro kayo pakitang gilas dyan na hindi mo naman inilalabas ang totoo mong medical record. Deny ka ng deny na, amin ka ng amin na wala kang sakit, pero wala kang nilalabas na medical record mo. Kung hindi po ka naman, niluloko mo yung taong bayan. Diba po, Mr. President? Hanggang dito na lang muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, wala
halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino